for Faith book, the book of faith, the Word of God, the Bible. Hello po, magandang araw po sa ating lahat and Happy Lord's Day po. Ngayon pong araw na ito ay ang ating tatalakayin po sa ating 5 Minute Sunday FBK po, no? As napatagpuan po natin sa napakagandang book po ng Proverbs, chapter 3 verses 11 to 12 po, no? Ang topic po natin ngayon, ang focus po natin sa FBK for this week is about family, no? Or how to be a more God-oriented family, or how do we make our family more God-centered, no? Basahin po natin sa chapter 3 verse 11 to 12. Sabi po dito, basahin po sa NLT, my child, don't reject the Lord's discipline and don't be upset when He corrects you. Verse 12, for the Lord corrects those He loves, just as the father corrects a child in whom he delight, no? Purihin ang Panginoon sa kanyang salita, and willing to be disciplined. Yan po ang ating topic po ngayon sa ating 5 minute FBK. And sino po ba dito yung gustong napapagalitan o napaparusahan, no? Sino po yung may gusto ron? Wala, di ba? Kunyari, either pagalitan o parusahan ka sa bahay, o pagalitan at parusahan ka sa school o sa trabaho. Lahat ng yun ay hindi magandang feeling. Ayaw mong nangyayari yun, no? Because you do something, no? Mayroon yung kapalit. Ikaw ay i-discipline o i-disciplinary action, no? O sa trabaho, ikaw ay may memo, no? Dahil meron kang action na ginawa, at yun po ay hindi talaga magandang result, no? So this passage po, no? Mula noon, no? Ito po ay napakagandang passage, applicable na siya noon. And right now, we can still apply this, no, by King Solomon when he wrote this book, no. Alam niya na hanggang ngayon, ma-apply ito sa ating buhay, no. Hindi lang po sa ating family, kundi po sa ating relasyon sa Panginoon, no. Dahil kahit siguro hindi Christian, no, pag binasa po ang passage na to, mauunawaan po, no. So in family context po, no, so merong dalawang tinutukoy po dito, no, is yung father tsaka yung child, no, kung sa family, no. Kung ang isang teenager o isang bata, pag pinabasa mo to, no, parang hindi, parang iba yung magiging response, no? Pero pag ang isang magulang ay binasa po ang ganito, no, parang po ako ngayon, magulang na ako, no, sasabihin mo na, tama, this is a very good passage about parenting, about discipline, no. May dalawang response, no. Pero tayo kasi, as a child of God, no, magiging response natin parang response ng teenager, no. Pag tayo ay madidiscipline, tayo ay padadaanin ng Panginoon sa pagsubok, yun po magiging response natin. I-reject po natin siya, no. Ano ba ang tinuturo nitong passage nito sa Panginoon, no, sa ating God, no? Una sa lahat, no, ang tinuturo nito is yung all who believes in God is considered as His child, no. Sinabi po dito, no, na sa verse 11, my child, no, my child, and binanggit din po dito yung father, just as the father corrects his child, no. And all of us who is Christian, who put our faith in Christ, who believes in God, we are all considered as a child of God. Sabi nga po sa John 1:12, but all who believe in Him and accepted Him, He gave the right to become the child of God. So, kung tayo ay nanampalataya sa Panginoon at naniwala, we are all considered as a child of God, no? And our Father, no, is a God-loving Father. Ang pangalawang tinuturo po dito is, our Father is a God-loving Father, no? For example na lang po, kaya niya tayo dinidiscipline because He is a God-loving Father, no? Ako po, nung bata ako, siguro makaka-relate po kayo lahat, dahil dumaan sa pagkabata, sinasabi sa atin ng mga magulang natin na hindi mo to mauunawaan ngayon dahil bata ka pa. Pag pinapagalitan tayo, pinaparusahan, no? Pero pag laki mo,
uunawaan mo to, no, na kung bakit namin to ginagawa, para sa ikabubuti mo to, di ba? Nung tumanda na ako, sinasabi ko na yun sa anak ko, no, na right now, hindi mo to mauunaw, ba't kailangan pinapagaling, ba't kailangan hindi disiplin, no? Pero pagtanda mo, mauunawaan mo, no? Kasi nga, yung side ng bata, nung pinapagalitan siya, hindi niya gusto yung nararamdaman niya, na hindi niya gusto yung napapagalitan o nadidisiplin siya, no? Dahil hindi yun maganda sa feeling, no? Pakiramdam niya, ay hindi namin siya mahal. Pero ginagawa namin yun, ginagawa natin yung mga magulang dahil mahal natin sila. The same as God, no? Ginagawa yun ng Panginoon, dinidisiplina tayo because He is a Father who loves His child so much, no? In this discipline, no, sa Hebrew po is ang term po dyan is yung mosar, no? Ang ibig sabihin po is often implies a fatherly correction intended to impart moral discipline and a character development, no? So we are facing trials, we are facing punishment na nanggaling sa Panginoon. For what purpose, no? For character development, para po yun sa ating ikalalago, no? Para po tayo lumago sa ating relasyon sa ating Panginoon, sa ating pananampalataya sa Kanya, no? Sa ating pagiging isang Kristiyano, no? We have a development of character through the discipline of God na pinaparamdam niya sa buhay natin dahil sa ating mga mistakes, sa ating mga kasalanan, sa ating mga pagkakamali, no? So what does this passage teach about us, no? Sa ating mga tao, no? Siyempre, we don't want to be disciplined, no? Ayaw natin yun, no? We are stubborn, matigas ang ulo natin, no? Pag tayo dinidiscipline, ayaw natin yun. Kaya nga sabi dito is, wag nyong i-reject, no? Yung discipline na binibigay sa atin ng Panginoon. Kasi nga tayo, human nature, pag tayo diniscipline, ang outcome ay iba, no? Parang pakiramdam natin, hindi tayo mahal ng Diyos. Pero sa totoo lang, mahal na mahal tayo ng Diyos because He is a good Father, no? Pag tayo ay napapagalitan, ganun yung ginagawa natin, no? So, ibis na ganun, ibis na natututo tayo, parang lalo pa tayo napapalay sa Panginoon. At hindi yun yung gusto mangyari. That's why we will not reject the discipline of God. We will accept it and we will have this character development na mga hita natin sa ating buhay natin pag tayo ay patuloy na nampalataya sa Kanya. So, we apply, application, we will apply this in our lives, no? By accepting God's discipline because He knows what's best for us. Because He loves us, no? Ano ba ang reason, no? Kung bakit tayo dumadaan nga sa mga pagsubok, no? Hindi, gumawa ka ng kasalanan, pinarusahan ka ng Panginoon, o dumadaan ka sa trial, no? Yung ba yung yung parang nga ang parang baging outcome ba niya is mas malayo tayo sa Kanya? Hindi, no? Ginagawa niya para mas mapalapit tayo sa Kanya, no? Para mas mapapurihan natin siya, no? Para mas ginagawa niya para sa glory ng ating glory niya, no, ng ating Panginoon, no? Lahat ng yun is maglilid sa ating Panginoon, sa ikabubuti ng relasyon natin sa Kanya, sa kabubuti ng pagpupuri natin sa Panginoon. And again, we must spend our time with God because He is our Father, no? How can He discipline us kung hindi tayo mapapalapit sa Kanya, hindi tayo magbabasa ng Kanyang salita, hindi tayo mag-spend ng time para kausapin siya sa ating panalangin araw-araw, no? So, yun po yung mga application po nitong mga passage na to, no? So, as I conclude po this FBK, no? Our God, He's a good Father. There's no one greater Father than God. And me as a father, no? Bakit ba natin dinidiscipline as a father, as a parent? Bakit natin dinidiscipline yung ating mga anak, no? Dahil gusto natin silang mag-improve, no? May ginawa sila, sige, hindi ka muna manonood ng TV. Sige, hindi ka pwedeng maglaro. Sige, hindi ka pwedeng kumain ng mga sugar or chocolate, no? Dahil meron silang ginawa na hindi tama, no? That's why they're experiencing that. Dahil ginagawa natin yun dahil mahal natin yung mga anak natin. Ano pa kaya ang Panginoon, no? Na our God is a good Father. Our God is love, no?
ano pa kaya yung dahil ano pa kaya yung pagdidisiplin ng God sa atin, no? Tayong mga anak niya, no? Ano pa kaya yung fatherly figure na pinapakita ng Panginoon na yun, no, sa atin, no? Kaya we must accept that as a sign of love from our God. Those kinds of discipline, those kinds of trial, those kinds of pagsubok sa buhay natin, no? Because our God is a loving Father and He will do everything, Lord, para mas mapalapit pa tayo sa Kanya, no? At para mas improve ang ating pananampalataya sa Kanya. Tayo po ay manalangin. Dear Lord, we just love you. We thank you for this moment. We thank you, Lord God, for the reminding us, Lord God, how great of a Father you are, that you are trying to discipline us, Lord God, every time we fail, we commit a sin, Lord God, because you want us to improve, Lord God. You want us to develop our character more on you, Lord God. Salamat po dito, Panginoon. Kayo pong patuloy na mag-remind po ito sa amin, Lord God. Hindi na po sa aming relasyon sa inyo, Lord God. Even to sa aming family, Lord God. Set kami ng mabuti example, Lord God, na as we face discipline, Lord God, we were doing this because you love us. Sana po maging ganun po ang mindset ng bawat isa, Lord God. Atas po namin sa iyo lahat ng yun, Lord God. Forgive us, Lord God, sa mga pagkukulang, pagkakasala sa iyo. Praise you and kaysa niyo pray. Amen. Magandang araw po sa atin lahat and happy Sunday po.